sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 12. Babasahin natin ang talata 27 hanggang 33. John chapter 12, verses 27 to 33. Magpo-focus lang tayo sa verse 31 and 32. Pero basahin na natin yung context para makita natin yung kanyang konteksto. Sa verses 27 to 33. John 12, 27 to 33. Ngayon, ay napapagabag ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito, ngunit dahil dito ay dumating ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. At dumating ang isang tinig mula sa langit, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhati. Narinig ito ng maraming tao na nakatayo roon at sinabi nilang kumulo. Sinabi naman ng iba na isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Sumagot si Jesus, ang tinig na ito'y dumating para sa inyo, hindi para sa akin. Verse 31. Ngayon, ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon, ang pinuno ng sanlibutan ito ay palalayasin. At ako, kapag ako'y tinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Verse 33, ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung anong uri ng kamatayan ang ika-mamatay niya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, linggo yon, na tinatawag din ng Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Ito ay para tuparin ang propesya ni Zechariah sa chapter 9 ng buong Zechariah. Doon ay inihula ang pagpasok ng Panginoong Kristo sa Jerusalem at siya'y sasalubungin ng maraming mga tao na mayroong palaspas at siya ay sasakay sa isang asno o donkey. Matagal na hinula yan sa Old Testament pa lang, sa bukong Zechariah. At nang siya makapasok na sa Jerusalem, Sunday yon, ibig sabihin, 5 araw na lang ang natitira, ay haharapin na ni Jesus ang isang matinding sakripisyo na kanyang gagawin sa krus. Sa verse 27, mababasa natin, sabi rito, ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ano sinasabi nito? Pinapakita na habang nakikita ni Jesus ang nalalapit na sakripisyo sa krus, ito'y nagbibigay ng matinding kabigatan sa kanyang kalooban. No? Hindi masaya sa kanyang pakiramdam na makita ang kanyang sarili na mamatay doon sa krus. Natanggapin ang puot ng Diyos. Natanggapin ang parusa sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Para tanggapin ang isang kaparusahan na hindi dapat siyang tumanggap kundi iba, ngunit inako niya para sa kaligtasan ng kanyang mga mananampalataya. Ito ang bigat nun. Yan, nabanggit ko sa inyo kung ikaw ay inakusahan ng isang bagay na hindi talaga totoo. Masakit yun. At may mga tao na kapag inakusahan siya ng isang bagay na hindi totoo, minsan, nagiging mas matindi ang ganti niya doon sa mga tao niya. Hindi ba? Kaya, mabigat yun sa puso ng Panginoon. Now, nung sinasabi niya rito na nababagabag ang kanyang puso, wala siyang intensyon na iwasan ang krus. Alam niya na siya ay dumating dito sa mundo para mamatay, para sa mga tao na kanyang ililigtas. Alam niya na ibibigay niya ang kanyang buhay bilang ransom, bilang kabayaran, bilang pantubos. Alam niya na ang krus ay itinakda ng Diyos na mangyari para bigyan ng kasiyahan ang hinihinging hustisya ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos, at para sa kaligtasan ng kanyang mga mananampalataya.
No, sa talatang 32, verse 32, merong binanggit dito na salita. Sabi dito sa wikang Ingles, sinabi doon, yung salitang lifted up. At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, yun ang sinabi niya. Kapag ako'y itinaas na mula sa lupa. Now, anong ibig sabihin ng salitang itinaas na mula sa lupa? Pinaliwanag din yan ni Juan kung anong ibig sabihin yan. Hindi naman tayo binigyan ng pagkakataon ni Juan na maghula kung anong ibig sabihin ng itinaas na sa lupa. Sapagkat sa verse 33, sinabi niya, ito'y sinasabi niya, upang ipahiwatig kung anong uri ng kamatayan ang ikamamatay niya. So, ibig sabihin, nung sinabi niya, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang tinutukoy niya, yung pagpatay sa kanya sa krus. Siya mapapayubay doon sa krus. Yun ang tinutukoy niya dito. Yun ang explanation na yan. No? So, pinakikita na si Kristo ay mamamatay doon sa krus. At nais kong sabihin mga kapatid na ang kamatayan niya sa krus, ang siyang paraan upang ipakita kung sino siya at kung ano ang kanyang gagawin. Crucifixion was the only kind of death that could do both these things. Ano yung these things na yun? Who he was and what he's going to do. Alam mo ba kung bakit ito nabanggit yan na ang pagkapako sa krus ay nagpapakilala kung sino si Jesus at kung ano ang kanya gagawin? Sapagkat noong panahon na yon, ang mga Hudyo po, ang pinakamatindi nilang parusa sa isang nagkasala, capital punishment na binibigay ay hindi pagkapako sa krus. Stone to death. Diba? Binabato yung isang tao hanggang sa mamatay. Ikaw, nilapastangan mo magulang mo. Dadalhin ka sa plaza, papatuloy ka hanggang mamatay. Nahuli ka sa pakikiapit, dadalhin ka sa plaza, papatuloy ka hanggang mamatay. No? Nakapatay ka. No? Sinadya mo ang pagpatay. Napatunayan yan ng korte ng mga Hudyo. Papatayin ka, dadalhin ka sa plaza, papatuloy ka hanggang mamatay. So, noong araw pa lang, meron ng capital punishment. Nagtok ng klaro. At yung capital punishment ay biblical. At hindi ito isang bagay na binago sa bagong tipan. Sapagkat sa bagong tipan, hindi sinabi na wala ng capital punishment. Ang pagbabago lang sa bagong tipan, yung capital punishment ay gagawin ng gobyerno at hindi gagawin ng kongregasyon ng church. No? Sapagkat sa lumang tipan, may magkasama ang gobyerno at ang iglesia. Yung tinatawag nating theocratic government. No? So yung kasalanan mo spiritual ay kasalanan mo sa gobyerno, ang kasalanan mo sa legal ay kasalanan mo sa church, so isa na ng punishment. Kaya pag ginawa ka, pag capital punishment, ang parusa niyan na gagawin ng gobyerno lang. Mayroon separation of church and state. Pero noon, meron na sila ganito. Yan ang pinakamatindi parusa noon. Babatuhin ka ng mga. Pero bakit hindi ito ang kaparusahan na binigay kay Jesus? Bakit kailangan krus? Bakit sa krus siya mamamatay? Sapagkat ang krus ang nagde-demonstrate kung sino siya at kung ano ang gagawin niya. Paano natin sasabihin niya? Alam niyo mga kapatid, sa lumang tipan, pala, na-prophesy na o sinabi na ang mararanasan ng Mesaya at ang kanyang paghihirap. Doon pa lang sa lumang tipan. At hindi sinabi sa lumang tipan na ang kamatayan ng Mesaya ay sa pamamagitan ng stoning to death. No? Kundi sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Tingnan natin saglit sa Psalms chapter 22. Ito pong Psalms 22 ay tinatawag natin the Great Messianic Psalms. So please turn your Bible sa Old Testament sa Psalms chapter 22. Mga awit, kapitulo 22. Hindi natin babasahin yung buong kapitulo kasi napakahaba, no? Magpipick up lang tayo ng mga verses dito. Halimbawa, sa verse 1, no? Dito sa verse 1, sabi rito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin? Sa mga salita ng aking karaingan. So dito makikita natin, no, itong verse 1 ay
Hindi lang ito isang damdamin ng isang taong naghihirap, kundi it forsook na pinapakita ito pasulong kung ano ang mangyayari kay Jesus nang pag siya ay naipako na sa krus. Sabi, ano ba mismo ang Ama? Mismo ang Ama ay lalayo sa Kanya. Kaya sabi niya rito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Di ba yun din ang sigaw ni Jesus nung siya ay nakapako na sa krus? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Verse 7. Tignan natin ang verse 7. Silang lahat na nakakita sa akin ay tinatawanan ako. Nginumusuan nila ako, iling ng iling ang kanilang mga ulo. Dito ay isang statement ng reaction ng crowd. Alam natin kung ano yung naging reaction ng crowd nung si Kristo ay dinadala mula sa Sanhedrin, sa mga korte ng Hudyo, hanggang kay Pilato, hanggang siya ay makarating doon sa Kalbaryo. Ang reaction ng crowd ay iba-iba, yung iba ay bumingiti, yung iba ay nantutuya, yan ang sinasabi rito. Pinapakita pa lang yan, doon pa lang. Verse 18. Makikita naman natin dito yung behavior ng mga soldiers. Imagine mo, hindi pa nangyayari ito, ha? Yung mismo pagkapako, pinapakita na yung mga karanasan ni Jesus sa Psalms ko lang. Verse 18. Kanilang pinaghatian ang aking mga kasuotan at para sa aking damit, sila ay nagsapalaran. Di ba yun ang nangyari? Nung si Kristo ay naipako sa krus, yung kanyang balabal, kinuha, at doon nagsugal yung mga Roman soldiers. Yun ang nangyari. Verse 14 to 17. Basahin natin. Verses 14 to 17. Ako'y ibinubuhos na parang tubig at lahat ng aking mga buto ay nagkakalas sa pagkakabit-kabit. Ang aking puso ay parang pagkit. Ito ay natutunaw sa loob ng aking dibdib. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang basag na banga. Ang aking gila ay tumikit sa aking ngalangala. Sa alabok ng kamatayan, ako'y iyong inihiga. Oo, ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Pinaligiran ako ng isang pangkat na mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang mga paa. Lahat ng aking mga buto ay aking mabibilang. Sa akin sila nakatingin at ako'y pinipigilan. Kita-kita natin, doon pa lang sa Psalms ni David, pinakita na kung ano yung mangyayari kay Jesus Christ. Binuntasan ang kanyang kamay, ang kanyang mga kamay at ang kanyang paa. So malinaw na sa lumang tipan pa lang, sinasabi na ganitong klase ng kamatayan na mararanasan ni Jesus. Naisipin natin mga kapatid, kung gaano katindi ang salita ng Diyos. Kung gaano katindi ito sapagkat noong isinulat itong Psalms, wala pa ang Roman Empire noon. Ang mga Hudyo, hindi sila ang nagpa-practice ng pagkapako sa krus. Ang mga Romans ang nagpa-practice. Pero noong pa, hindi pa pumapasok sa eksena ang mga Romans, nakita na ng mga manunula sa inspirasyon ng Panginoong Diyos kung anong klase ng kamatayan ang mararanasan. So dito, makikita natin, bakit kailangan sa krus? Pinapakita rin kung sino talaga si Jesus. Siya yung sinabi ng Messiah sa lumang tipan na mararanasan ang matinding paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, at isang bagay pa na dapat din nating tandaan na sa pagkapako sa krus, dito ipinapakita, crucifixion showed what Jesus was doing. Galatians chapter 3 verse 13, Paul said that when Jesus was hung on the tree, sabi ron, He redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Nung siya ay ibinayumay doon sa puno, krus ang tinutukoy, kanyang tinubos tayo sa sumpa ng batas sa pamamagitan ng pagtanggap ng sumpa para sa atin. So, dito makikita natin ang klarong mga pangungusap na napakahalaga na si Kristo ay may pako sa krus sa pagkakita na magpapatunay siya yung Messiah. Hanggang ngayon, hinihintay pa ng ilang mga Hudyo ang Messiah, pero dumating na, may pako na. Yung lahat ng sinabi sa lumang tipan patungkol sa Kanya, natupad. Nung si Kristo ay dumating sa mundo at nung siya ay
Pero dito sa mga passage na binasa natin ngayong hapon, Jesus said more regarding the accomplishment of His death on the cross. May tatlong bagay po sa verse 31 at sa verse 32. Una-una, the cross declares God's judgment of the world. Number 2, the cross defeats the prince of this world. Number 3, the cross draws unto Jesus the people from the world. Number 1, the cross declares God's judgment of the world. Sabi sa verse 31, no? Paano natin masasabi na ang cross ay nagdideklara ng paghatol ng Diyos sa mundo? Yan ang sinabi, diba? Sa chapter 12, verse 31. Balikan lang natin saglit yan. Ang sabi rito sa talata ay, ito ngayon, ang paghatol sa sanlibutan ito. Ito ngayon, ang paghatol sa sanlibutan ito. Paano hinatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng krus? Ito ay sa pamamagitan ng katotohanan na ang sino man na tatanggi, no, sa Panginoong Kristo, hindi mananampalataya sa Kanya. Sino mang tao sa mundo na hindi mananampalataya sa Kanya ay hinahatulan ng Diyos. Bakit? Sabagat ang natatanging paraan para ang tao ay maligtas ay sa pamamagitan lang ng nangyari sa krus. Now, ito isang bagay na dapat nating makita. Nasa John chapter 3 verse 14, naalala niyo, may binanggit doon si Jesus Christ. Ang sabi doon ni Jesus Christ, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Sabi niya, kung paano si Moses, kanyang itinayo yung, ano ba tawag yan? Yung ahas na tanso. Yun po hindi naman totoong ahas. Isang klase ng parang image ng isang ahas na sa tanso. Tinaas niya yun, no? Sabi, ganun din ang anak ng tao ay itataas. Now, ano ang background ng chapter 3 verse 14 ng buwag dyan? Ang background niyan ay sa Book of Numbers. Sa Book of Numbers chapter 21 verse 6. Ano nangyari roon? Diba? Pinatulan ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Bakit? Dahil sila puro reklamo. No, nawalan sila ng pasensya. Nung sila'y nandoon na sa ilang, sabi nila kay Moises, bakit naman kami pinahirapan ng Diyos? Ang sarap ng buhay namin sa Ehipto. Dinala kami rito sa wilderness. Wala kami makain. No? Nakakasawa na rin ang pagkain dito. At may ginamit pa siyang salita, ginamit na salita ron eh. Sabi, pinapakain daw sila ng Diyos ng worthless food. Ano ginawa sa amin ng Panginoon? Pinapakain kami ng mga walang kabuluhang pagkain dito. So nagre-reklamo sila sa Diyos, nagagalit sila sa Diyos. Isipin mo magalit ka sa Diyos. Isipin mo mag-rebelde ka sa Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Nagpadala ng ahas, mga hulupong, no? Na mga makamandag, pinagtututuka sila lahat na marami ay namatay. Nung nakita ng mga tao na marami na ay namamatay dahil sa mga ahas na tumutuka doon sa kanyang mga kabayan, naglapitan sila kay Moises, sabi ng Panginoon nila kay Moises, tulungan niyo kami, nagsisisi na kami sa aming kasalanan. Sabi ng Panginoon, sige, magtayo ka ng isang gintong ahas. Tansong ahas. Gumawa siya ng, wala kung paano niya mabilis na ginawa yun. At tinayo niya yun. Nilagay niya parang pole, parang yung, parang isang lagayan ng bandera. Pagka sino mang titingin dyan, sabi niya, maliligtas. Kung sino man titingin dyan, maliligtas. Yan ang sinabi niya. Ang point dito, mga kapatid, sa oras na yun, ang napakadaming ahas, pag natuka ka, patay ka kagad, no? At ang sabi ng Panginoon, tumingin kayo roon sa pole, na mayroong serpent na image, para maligtas kayo. No, ikaw, isipin mo. Gagawin yan. Takbo na lang ako. So, ibig sabihin, yun lang ang pag-asa ng Israel. Yun lang ang pag-asa ng sino mang Israelita para sila hindi mamatay sa kamandag ng ahas. Titingin lang sila ron. Kung hindi nila gagawin yun, ito'y pagpapakita ng kanilang rejection. Ito'y pagpapakita ng kanilang pag-ayaw
doon sa gusto ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, doon sa paraan ng Panginoon para sa kanilang kaligtasan. At kasi kung sabihin mga kapatid, gayon din, sino mang tumatanggi na tumingin sa krus na siyang natatanging probisyon ng pag-ibig at awa ng Diyos sa mga makasalanan, maiiwan silang may sala pa rin at ang sumpa ng walang hanggang kamatayan ay nasa kanilang mga buhay. Kaya, nung si Kristo ay nakako sa krus, na siyang tanging paraan para ang tao maligtas, ang sino mang hindi titingin sa krus, ang sino mang hindi titingin ng may pananampalataya sa krus, siya'y kinahatulan. Pangalawa, the cross defeats the prince of this world. Tignan natin sa verse 31b. Ngayon, ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon, ang pinuno ng sanlibutan ito ay palalayasin. So, the cross defeats the prince of this world. Now, yung salitang prince of this world ay isang phrase o parirala na si Kristo lang ang gumamit. Prince of this world. At maraming beses yung binanggit yan. I think, kung yung nagkakamit 3 to 4 times na binanggit yan sa Book of John. No, yung salitang prince of this world. Prinsipe ng mundo. Prinsipe ng sanlibutan. So, kung binabagay niya yung prinsipe ng sanlibutan, ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Satanas. No? Na siyang prinsipe ng sanlibutan. Siya ang naghahari sa puso ng maraming makasalanan. Si Satanas ang siyang nagbigay impluensya, ang bumulag at dumaya sa maraming mga tao upang sundin nila ang kanilang makasalanang puso, imbis na sila ay magpasako sa kalooban ng lumikha sa kanila. Yan ang katotohanan. At bagamat ang krus, no? Bagamat ang krus, animoy pagpapakita ng pagtatagumpay ni Satanas kasi mamamatay ang tagapagligtas doon. Pero ang katotohanan, ang krus, ang siyang hudyak ng kanyang makatao. In one sense, Satan was defeated by the outbreaking of the power of the kingdom even within the ministry of Jesus. Ang totoo, nung dumating si Kristo rito sa mundo, simula na ang pagkatalo ni Satanas yun. Ito, pinagin ko rin kanina sa Sunday School, na sa Luke chapter 10, verse 18, na yung mga alagad niya, 72 yata yun, yung kanyang mga disciples, dito sa 12 disciples, pinapunta niya doon sa mga bahay-bahay, no? Sa mga bahay-bahay, sa mga sambayanan ng Israel para mangaral ng Ebanghelyo. Pagbalik nila, nag-report sila kay Jesus Christ, sabi nila, alam mo, Panginoon, maging ang mga demonyo ay lumuluhod sa amin, sa pangalan mo. Ano sabi ni Jesus? Luke chapter 10, verse 18. Nakikita ko si Satanas bumabagsak mula sa langit tulad ng isang kidlat. So the point is this, brethren. Yung pong pagdating ni Kristo dito at yung kanyang kamatayan sa krus ay isang hudya ng pagkagapit sa Satanas. Isang hudyak ng kanyang pagkakanan. Ibig sabihin, simula ngayon, hindi na madadaya ni Satanas ang buong mundo. Kung papaano nadaya niya ito nung hindi pa dumarating si Kristo, maraming mga tao ay pagano, maraming mga tao walang naiintindihan sa Ebanghelyo, walang naiintindihan sa pagiging Diyos ni Yahweh. Ang mga tao ay sumasamba sa araw, sumasamba sa buwan, sumasamba sa lupa, sumasamba sa ulan, sumasamba sa ilog, sumasamba sa hangin, sumasamba sa kung ano-ano. Ngayon, nung dumating si Kristo, namatay si Kristo sa krus, ito'y hudyat ng pagkatanggal ng kapangyarihan ni Satanas na bulagin pa ang maraming tao. Ang Ebanghelyo ay tatawid na. Ang Ebanghelyo ay makararating na sa iba't ibang lugar. At yun nga po nangyari. Ito'y, nung panahon ni Apostol Pablo, ang Ebanghelyo ay tumawid mula sa Palestina, mula sa lugar na kung saan naroon ang bayan ng Israel. Ito'y pumunta ng Cyprus, hindi na bayan ng Israel. Ito'y tumungo ng Asia Minor.
Itong Asia Minor, ito yung Turkey sa ating panahon ngayon. Ito yung nagpaikot-ikot sa buong Asia Minor. Nakarating ito sa Rome. Nakarating ito sa Europe. Nagpaikot-ikot sa buong Europa. Hanggang sa ito yung nakarating sa Amerika. At ito yung nakarating sa ating bansa. At marami pang mga lugar ang nakarating nito. Ito yung hudyan, pagkatalo sa Diyos. Huwag natin isipin ang pagkatalo ni Satanas kaysa pamamagitan ng parang di ba pag may sakit ka, di ba ngayon? Si Pastor Troy na nakaraan, kumain kami dyan sa isang kainan dyan. Pagdating namin, nagpe-pray. Nagpe-pray, hindi lang naman sa Rosario. Nagpe-pray. Narinig namin yung nagpe-pray. Bibirip si Satan. Yung demons of, siguro yung iba't ibang klase ng demonyo. Kasi minsan ganyan prayer rin. Yung demonyo ng pagka walang custom eh. Yung demonyo ng walang pumapasok na customer sa aming lugar. O demonyo ng kung ano-ano mga prayer na ganyan. Hindi po natin doon nasusukat ang pagkatalo ni Satanas. Nasusukat natin ang pagkatalo ni Satanas habang mayroong isang tao na nakaunawa sa Ebanghelyo. Sa tuwing may tao na naiintindihan yung Ebanghelyo, niyayakap ito, ibig sabihin, nakatalo sa Satanas. Huwag natin sukatin yan doon sa merong isang masamang inalihan doon ng masamang espiritu, nag-iikisay, binireview mo, nakaganyan, halo na si Satanas, no? O kaya naman, ikaw ay nahihirapan ngayon, marami kang kahirapan, wala namang pera, nag-pray ka. Pagkatapos nag-pray ka, may nagbigay ng pera sa'yo, ang demonyo ng kahirapan ay natalo mo. O kaya naman ang demonyo ng karamdaman, hindi natin doon susukatin niya. Nasusukat niya sa pinang isang tao ay nananampalataya kay Jesus. Sa pinang tao ay nagpapasakot kay Jesus. Natatalo, nagagapon si Satanas. Ikatlo, the cross draws unto Jesus the people from the world. Verse 32, at ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. So yung po salitang pag itinaas na daw sa lupa, of course, tumutukoy yun sa krus. Pero yung pagtataas sa Kanya, ibig sabihin, pagtatanghal sa Kanya, paglulumalhati sa Kanya. Pagkatapos sa si Kristo yung mamatay sa krus, siya inilibing. Pagkatapos ng 3 araw, siya muling nabuhay. Pagkatapos siya umakyat sa kanang luklukan ng Diyos Ama. At gayoy meron siyang otoridad. At ginagamit niya ito upang tawagin ng kanyang mga makasalanang hinirang sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang dako. Inilalapit sila sa kanyang sarili. Ang Ama, inilalapit sila sa Panginoong sa Kristo. Ang sabi, lahat ng tao. Ginamit dito lahat no? Lahat ng mga tao. Pero gusto ko lang liwanagin na yung salitang lahat ng tao rito, pinanggit dito sa preaching ni Pastor Troy kanina, yung salitang lahat ng tao rito, hindi ibig sabihin ito yung all men, it didn't mean everyone without exception. No? But Jesus Christ is not putting forward the doctrine of universal salvation. Yung salitang all men, lahat ng tao, ibig sabihin all types of people. All types of men. Men and women from all nations. Anumang klaseng lahi sila, lipi, wika, kulay, kultura, tatawagin sila ng Panginoon kung sila'y kasama sa mga hinirang ng Ama para kay Kristo at sila'y mananampalataya kay Jesus, magpapasako sa Kanya. Kapag ang isang tao, narinig niya ang pangangaral ng Ebanghelyo at pagkatapos na-convict siya sa kanyang kasalanan, nakita niya na ang tanging pag-asa ng kaligtasan ay sa pamamagitan lang ni Jesus ang ginawa sa krus. Ito ibig sabihin ng siya ay nahihikayat o siya ay inilalapit na sa ating Panginoong sa Kristo. Of course, nandiyan ang Holy Spirit na siyang katulong din upang magbigay liwanag sa puso ng sino man inilalapit. So these people who were drawn to Christ were actually drawn by the Father. John 6:37 says, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Ang tanong ko sa inyo,
Kayo ba'y nailapit na talaga kay Kristo? Nailapit ka na ba talaga ng Ama kay Kristo? Ikaw ba'y talagang nanampalataya na at nagsisi ng iyong kasalanan? Nagsuko ka na ba ng iyong buhay kay Jesus? O hanggang ngayon, nasusunod pa rin ang sarili. Ikaw pa rin ang Panginoon ng buhay. Ikaw pa rin ang Panginoon na nasa trono ng iyong pagkatao. Kung ganyan, hindi ka totoong Kristiyano. Ang isang totoong Kristiyano, siya ay nagsuko ng kanyang sarili kay Jesus. Hindi niya lang pinagsisihan ang kasalanan niya. Hindi lang siya nagtiwala na si Kristo ng pag-asa niya, kundi ngayon, sinasabi niya, hindi na ako Panginoon. No? Hindi na ako ang masusunod, kundi ikaw na. Ang kalooban mo na. Ang gusto mo na. Yan ang isang totoong mananampalataya. Kung hindi ka pa mananampalataya, hinihintay mo. Lumapit ka sa Kanya. Sa daan, pananampalataya. Hindi ka na lumapit dito sa pulpito, lumapit kay pastor, lumapit ka sa Kanya. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin. Si Jesus ang nagsasalita. Niya sabi, lumapit kayo sa tao. Lumapit kayo sa pulpito. Lumapit kayo sa pastor. Lumapit kayo sa sakramento. Lumapit kayo sa akin. Tinutukoy niya yung kanyang sarili, si Jesus Christ. No? Kayong mga, di ba? Sabi niya, kayong mga nababagabag at nagbibigat ang luha at kay aking pagpapa. Ngayon, kung ikaw ay totoong lumapit na kay Kristo, suko ng iyong buhay kay Kristo, nanampalataya, nagsisi ng iyong kasalanan, dapat meron niyang bunga sa iyong buhay. Dapat nakikita yan. Yung bunga na yan nakikita sa paraan ng pagsasalita mo, sa paraan ng pamumuhay mo sa araw-araw, kung paano mo hinaharap ang problema, kung paano mo hinaharap ang mga challenges, no? Kung paano mo hinaharap ang kasalanan, kung paano mo hinaharap ang lahat. Doon nakikita ang buhay ng totoong lumapit at ang pagkaya. Ang pag-asa lang ay ang nangyari sa krus. Tatlong bagay, ulitin ko ulit mga kapatid, ang the cross declares God's judgment of the world. If you reject Christ, if you reject the cross, God is right now judging you. No? You are under God's judgment. Number two, the cross defeats the prince of this world. Tinalo ng krus ang prinsipe ng sanlibutan ito, si Satanas. Of course, si Satanas ay may influensya pa rin. Si Satanas ay mayroon pa rin paraan para tayo ay guluhin at sirain at bigyan ng problema ang marami. Yan ang trabaho niya. Dayain ng isip. Isa nga sa pinakamahusay na paraan ni Satanas na ginagawa ay dayain ng mga tao at isipin na hindi siya totoo. Hindi totoo may Satanas. No? Sa modernong mundong ito, hindi na totoo na mayroong Satanas. Wala na yan ng araw yan. Sa ancient world, sa mga kwentong ano na lang yan, kwentong makaluma. Yan ang gusto niya mangyari. Kaya maniwala na totoo siya. Pero siya itatalo na. So dahil nakapakalat na ang Panginoon. Last but not least, the cross draws unto Jesus the people from you. Habang lumalapit ang mga tao kay Kristo, hindi pagpapakita ng bisa at kapangyarihan niya sa krus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon.